Pag-usapan natin ngayon mga boss ay ang tungkol sa pagtutubog ng white gold. Kasi mga boss, mayroong nag-comment doon sa isang video ko na kung saan ina-upload ko doon yung pagtutubog ng white gold plating. So mayroong nag-comment doon, ang sabi niya, ilang bisis ba dapat ulitin ang pagtubog? So yun ang ating pag-usapan ngayon mga boss. Hoy anak ng mahirap. Tindakan lang yan eh. Ginagawa mo. Kala mo hindi kita papatulan ha? Magandang araw mga boss. Ngayon mga boss, pag-usapan natin ang tanong ni Madam Remedyo na tinatanong niya kung ilang beses ba dapat ulitin ang pagtubog. Sa white gold kasi ito mga boss yung ating topic ngayon. Ang sagot yan mga boss, sa pagtutubog kasi ng white gold plating, masilan po talaga ang pagtutubog ng white gold plating. Kapag naitubog na siya sa white gold, hindi na po pwede na tagalan mo talaga siya sa pagbabad sa white gold solution. Kasi mga boss, kapag tinagalan sa pagbabad sa white gold solution, ang nangyayari mga boss, hindi maganda ang kalabasan sa pagkakaputi niya. Masusunog ang kulay niya, nawawala ang kanyang pangingintab. Ang mangyayari mga boss ay unti-unting umiitim at nawawala ang kanyang kinang. Tapos yung puti niya mga boss, yung puti niya nagmumukhang puti na lang siya ng papel. Hindi na makinang yung pagkakaputi niya. Kasi nga, yun po ang nangyayari sa white gold kapag nasubrahan sa tubog. Tandaan nyo mga boss ha, kung sa mga gustong matuto magtubog, masilan ang pagtutubog sa white gold solution. Kapag naitubog na sa white gold solution, kapag pumuti na, yun, sakto na ang tubog nun. Kasi mayroong iba kasi kamukha sa akin na may nagpatubog sa akin ng white gold. So pagkatapos binigay ko yung yari na tubog na white gold at sinabi na dadagdagan pa daw ng tubog. Itutubog ko pa daw ulit. Sabi ko, madam, hindi na po pwede kasi nga papangit ng itsura, lalabo na siya. Eh gusto naman niyang, siguro wala talaga siyang alam, gusto niya na talagang dadagdagan ko pa ng tubog para daw mas makapit. Kasi mga boss, ang tubog sa white gold talagang makapit na siya, hindi siya basta-basta naalis nga. Kaya oras na kumapit ang tubog ng white gold solution, ng white gold plating, hindi na dapat kailangan dagdagan pa ng dagdagan ng tubog. Nasusunog siya, nawawala na yung kanyang kinang. Unti-unti siya mangingitim, lalong-lalo yung mga kanto-kantuhan, mga unyas-unyas, kung tatawag na unyas, yung mga gold na nakakapit sa bato. Yun ang simula ng pangingitim, doon ang simula ng pangingitim hanggang sa unti-unti nang lumalabo at mangingitim kapag nasubran talaga sa tubog. Kaya dapat pag natubog sa white gold, hanggang doon na yung kulay sa tubog. O yung sabi ko kanina, gusto niya dagdagan ng tubog, o pinagbigyan ko kahit sinabi ko na papangit talaga ito kapag dinagdagan ng tubog. O so nung dinagdagan ng tubog, pinakita ko siya, ito nga po nangyari. Kasi di ba ay maniwala pinakita namin. Ngayon nga nangyayari. O ang ginawa niya, so pinaulit na lang ng customer ng tubog, binalik ko sa dati. O di panibago tuloy siyang bayad. Kasi masilan talaga mga boss ang pagtutubog ng white gold solution. Hindi siya kamukha ng yelo. Ang yelo kasi pwedeng paglight yung pagkatubog sa yelo, pwedeng dagdagan mo ng kulay, dagdagan ng kulay pa hanggat unti mag-dark. Pero ang white gold, hindi pa pwede na itubog mo na sa white, gusto pa ng customer, dagdagan pa ng tubog ng white, itutubog mo naman, dagdagan para kasi ang isip kasi ng iba, kung mas matagal itinubog, mas makapit, mas tumagal mawala yung pagkaka-plating niya. Mali yun mga boss. Kapag itinagalan sa pagtubog ang white gold plating, tinagalan sa pagbabad, masisira mga boss. Tandaan nyo mga boss para doon sa mga na-curious kung paano tinutubog ang isang alahas. Ganon po ang nangyayari mga boss. Kapag nagpatubog kayo ng white gold solution, hanggang doon na talaga yung kaya niyang ibibigay ng white. Hindi na po pwedeng ibabad pa kasi nga masisira. So sana mga boss, nasagot ko yung simpleng tanong sa akin. At sa mga hindi pa nakasubscribe, anyayahan ko lang kayo mag-subscribe para lagi kayong updated sa aking mga video. Maraming salamat mga boss sa inyong panonood.